Breaking news, US President Donald Trump nakipag-ugnayan sa US Air Force at Navy upang magsagawa ng koordinadong pag-atake laban sa panibagong banta ng Houthi rebel dahil ipagpapatuloy umano nito ang pag-atake ng mga barko sa Red Sea. Kaya naman agarang nakipag-ugnayan sa US Air Force ang Pangulo upang planuhin ang gagawing pag-atake mula sa karagatan at himpapawid. Kaya naman matapos sa mga paghahanda ay agarang nagpakawala ng missile ang mga barko ng US na sinunda naman ang pag-atake gamit ang mga fighter jets nito. Kaya naman ang tumama ito sa target ay tila nga inihatid ng US sa rehiyong ito ang impyerno, kung saan ay tinatayang nasa 8 infrastruktura umano ang nawasak mula sa pag-ataking ito na nagsisilbing political headquarters ng Houthi rebel at imbakan ng mga sandata nito. Sa kasamaang palad ay may mga kabataan ring hindi na iwasang madamay sa pag-ataking ito at iyan ay dahil ang halos lahat ng kalalakihan sa Yemen ay sapilitang isinasali sa puwersa ng mga rebelding grupo. Bukod pa riyan ang mismong pamahalaan ng Yemen ay sinusuportahan na rin ng El Houthi sa mga desisyon nito laban sa Israel. Kaya naman ang lahat ng kalalakihan sa bansang ito ay halos maituturing ng bahagi ng Houthi rebel dahil sa mandatory conscription na ipinapatupad sa bansang ito. Kaya naman kung nasaan ang mga kalalakihan sa bansang ito ay hindi maiiwasan na naroroon rin ang kanilang mga anak na nadadamay sa gulo, isang bagay na maihahalin tulad sa Gaza kung saan dahil sa pamumuno ng Hamas sa rehiyong ito, ang halos lahat ng kalalakihan, kabilang na ang mga kabataan, ay sapilitang na isasali sa teroristang grupo. Kaya naman hindi maiiwasan ng mga kalaban nito na madamay ang kanilang mga supling sa pag-atake ng mga Hudyo dahil ang kaligtasan ng kabataan sa mga bansang ito ay nakasalalay rin sa kanilang mga magulang na may malawak na kaalaman kung saan posibleng umatake ang mga kalaban nito. Gaya ng pag-ataking ito ng US sa headquarter ng Houthi rebel sa rehiyong ito, isang malinaw na target para sa mga Amerikano. Kaya't kung may malasakit sa mga kabataan ng mga mamamayan nito, ay sila na dapat ang nagbabawal sa mga kabataan na umiwas sa mga lugar ng sandatahan nito. Pero imbis nga na isipin ang kaligtasan ng kabataan sa bansang ito, ay tila ginagawa na lamang nila itong panangga upang sa ganitong pagkakataon ay masisin nila sa US at allies ang pag-atake nito sa kanila. Subalit kung hindi naman sila aatakihin ng US, ay magpapatuloy lamang ang mga teroristang ito na idamay naman ang kalakal ng mga inosenteng tao na kumikitil rin ng mga buhay ng mga inosenteng tao na nagtatrabaho lamang sa mga barkong ito at nagiging dahilan din kung bakit mabilis na tumataas ang halaga ng presyo ng mga bilihin sa buong mundo. Ayon kay Donald Trump, ang ginawa nitong pag-atake sa Houthi rebel ay babala pa lamang ng kanyang administrasyon na hindi umano siya kasing bagal ni Joe Biden para tumugon sa mga panganib sa mga barko ng US at allies, kabilang na ang mga barkong pangalakal sa buong mundo. At nagsisilbi rin umano itong babala laban sa Iran at nakahanda umano ang US na magsagawa ng mas maraming pag-atake kung patuloy susuportahan ng Iran ng Houthi rebel at patuloy aatake ang Houthi rebel sa Red Sea. Samantala ayon naman sa Iranian Guard General ay wala umanong karapatan ng US na diktahan ng Iran sa kung sino ang dapat suportahan nito. Gayunpaman ay nilinaw ng Iran na wala silang kinalaman sa pag-atake ng Houthi rebel sa mga barko sa Red Sea at hindi rin umano umaatake ang Iran ng walang abiso dahil bago umano ito nagsasagawa ng pag-atake ay inaanunsyo nila ito, samantala si Trump umano ay umaatake muna bago mag-anunsyo. Kaya naman dahil dito ay tila nga napakahirap basahin ang isipan ng kasalukuyang Pangulo dahil sa isang iglap ay maaari nitong targetin ang kahit na sino. Gayunpaman ay nangako ang Yemen, nagaganti ito sa ginawang pag-atake ng US. Subalit ang Yemen ay walang kakayahang umatake mula sa mismong lupain ng US dahil kung gagawin nila ito ay malaki ang tsansa na iyon na rin ang magiging huling pag-atake ng rebelding grupo. Kaya naman ang sinasabing pagganti ng Houthi sa US ay malinaw na ipagpapatuloy lamang nito ang pag-atake sa mga barko sa Red Sea, kabilang na ang pag-atake sa Israel. Gayunpaman ay malinaw na anumang oras ay maaari pa rin silang atakihin ng Amerika dahil ayon nga kay Trump ay hindi sila titigil sa pag-atake sa Yemen hanggang hindi nangyayari ang nais nila, kung saan ang nais ni Trump ay tigilan na ng Yemen ang pag-atake sa mga barko sa Red Sea
kabilang na ang pag-atake sa Israel. At nagbabala rin si Trump sa Iran na kung hindi umano ito titigil sa pagbibigay ng suporta sa Houthi rebel ay pananagutin nila ito. Isang matinding babala na tila nga ay gumagawa na ng dahilan ng US upang makapagsagawa ng pag-atake sa bansang ito. Kaya naman labis na nababahala ang Iran matapos ang pahayag na ito ni Trump at sinabing nakahanda ang Iran na gumanti sa kahit anong klaseng banta laban sa kanilang bansa. Subalit nilinaw na hindi umano sila umaatake nang hindi nagbibigay ng anunsyo. Isang pahayag na tila ay tinitiyak ng Iran na hindi matitrigger si Trump sa mga pahayag nito dahil malinaw para sa kanila na kung magbabanta sila gaya ng ginawa ng Houthi rebel ay maaaring sila naman ang masurpresa dahil ang pamamalakad ni Trump kumpara sa nakaraang Pangulo ay may napakalaking pagkakaiba kung saan sa panahon ni Joe Biden ay makakailang atake pa ang Houthi rebel bago gaganti ang US sa kanila. Samantala sa panahong ito, nagbanta pa lang ang Houthi rebel ay gulpi-digulat na ang inabot nila. Kaya't mas makabubuti para sa Yemen na huwag na silang makisawsaw sa laban ng iba at mandamay nang wala namang kinalaman sa giyera. Dahil sa kasalukuyan ay ang Yemen ang isa sa pinakamahirap na bansa sa gitnang silangan kung kaya't laganap ang kagutuman sa bansang ito. Kaya't imbis na ipahamak laban sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ang bansa nila, ay mas makabubuting tulungan na lamang nila ang mamamayan nila kaysa lasunin ang mga isipan nito na malinaw naman sa lahat na maaaring sapitin lamang nila ang nangyari sa Gaza kung saan ang Hamas at ang mamamayan nito ay halos wala ng pinagkaiba dahil bata pa lamang ang mga ito ay sinasanay na nila sa giyera. At kung babalikan nga natin ang Gaza bago muling maghasik ng lagim ang Hamas laban sa Israel, ay mapagtatanto natin na napakaganda noon ang lugar na ito na kung pinahalagahan lamang nila ay maraming kabuhayan ang magagawa nila rito. Gayunpaman dahil sa pananamantala ng Hamas sa rehiyong ito ay ang pagpapabagsak na lamang sa Israel ang pinangarap ng mga tao imbis na pangaraping paunlarin at magkaroon ng kapayapaan sa rehiyong ito. Kaya't kung mananatiling mangmang ang mamamayan ng Yemen sa panahong ito at hindi nila lalabanan ang pananamantala sa kanila ng kanilang gobyerno ay dadalhin lamang sila nito sa kapahamakan gaya ng mga Palestino na imbis na nakapamumuhay ng matiwasay ay isusubo lamang sila sa gulo ng kanilang gobyerno.